malaking influence dun sa pagkakaroon pa rin natin ng southwest monsoon na possibly hanggang sa katapusan nga po ng Agosto ay yung presence pa rin po ng mga weather disturbances na ating minomonitor. So sa ngayon, isa sa mga nag-i-steer or nagdidirekta ng habagat sa ating bansa ay itong si Tropical Depression Neneng. Hindi pa rin tuluyang mawawala ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang huhupa ang above normal rainfall o ang matinding pag-ulang nararanasan bunsod ng habagat sa mga susunod na araw. Subalit mananatili pa rin na uulan sa ilang bahagi ng bansa, bunsod na rin ang Tropical Depression Neneng na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Pero eventually po, ito'y paakyat naman na at bagyang at patuloy na ihina yung ating habagat pagsapit po ng hanggang sa weekend. Then by early next week, ito naman po yung posibleng mag-steer o yung magdirekta ng southwest monsoon na sabi nga ni Sir June, para magsisimulang magpaulan dito sa may eastern section ng Visayas and Mindanao, yung kanyang outer rain bands o yung buntot. But at the same time, meron ding possible na southwest monsoon dito sa may parting western Visayas at saka sa may Zamboanga Peninsula, hanggang sa pag-akyat niya dito sa may parting northeastern corner ng PAR by middle to late next week. So nandito na muli sa malaking bahagi ng Luzon yung ating southwest monsoon. So that's ultimately hanggang sa katapusan na po ng Agosto. Pagpasok naman ng Setyembre, hindi pa rin tuluyang matatapos sa mga pag-ulan sa Luzon. Ayon sa PAGASA, climatologically ito'y dahil ang habagat season ay umaabot hanggang 1st to 2nd week ng Oktubre. Bagamat inaasahang mas mababa na ang rainfall kumpara sa normal, pagpasok ng Setyembre, ipinaliwanag ng ahensya na may inaasahan pa ring bagyo na posibleng mabuo sa buwan na ito. Ibig sabihin, mataas pa rin ang amount ng ulan, subalit may reduction. So, inaasahan pa rin natin na may mga pag-ulan po tayong mararanasan sa buwan ng September. In short po, may outlook, meron tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo sa buwan ng September. So, hindi pa rin natin inaalis na makakaranas pa rin talaga ng mga pag-ulan. Samantala, habang nakararanas ng matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabaligtaran naman ang nararanasan sa Mindanao kung saan nakararanas ng mataas na heat index. Ang orientation ng habagat natin, dahil nandito yung mga weather systems natin, yung mga LPA, yung mga bagyo, ang tendency ng direction ng habagat talaga ay across dito sa may Luzon at saka Western Visayas. So pagdating dito sa Mindanao, talagang relatively cloudless at saka po kapag walang masyadong ulap at mga pag-ulan, magiging mainit talaga. May kaugnay nito sa orientation ng habagat at sa lokasyon ng mga weather system sa bansa. Ang direksyon ng habagat ay mas nakatutok sa Luzon at Western Visayas, kaya mas kaunti ang ulap sa Mindanao. Dahil kaunti ang ulap at pag-ulan sa lugar, mas mainit ang kondisyon dito. Gayunman, dahil sa nakikitang panibagong weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility na potensyal na maging bagyong Obet, posibleng makaranas ng bahagyang pag-ulan sa mga susunod na linggo sa Mindanao. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.